Mga Spark, kamusta kayo? As bilangin ay pag-uusapan natin ang mga sikreto para i-priority ka ng lalaki. Kung handa na kailangan masarap po tayo, at muli, be inspired! At ang unang sikreto, mga Spark, para i-priority ka ng lalaki, so huwag mo siyang awayin o pagalitan. Yun ang unang sikreto kay Spark upang sa lalaki priority ka. Alam niyo, mga Spark, na mga lalakihan, ang isang pinakaayaw namin, palagi kami pinapagalitan o inaaway. Baka sabihin naman iba kay Spark, kasalanan naman kasi yung partner ko eh. Kasi laging pasaway yun. At naman napakasama ng ugali. Pagka ganyan kay Spark, syempre, kung sobra na at di nagbabago, turuan mo ng leksyon. Diba? Makipag-cool off ka muna, sabi natin, huwag ka muna magparamdam, para makaramdam siya na hindi na tama yung ginagawa niya. Basta gawa mo ng paraan. Basta hanggat maaari, gumawa ka ng paraan para hindi siya palaging talaga namang makaaway o sabihin nating makasagutan. Huwag mo laging awayin, huwag mo laging pagalitan sa abot ng iyong makakaya. At kung talagang hindi nakikinig, tumahimik ka, di ba? O sabihin nating pag sobra-sobra na matagal na panahon ng ganyan, makipaghiwalay ka muna o mag-no contact rule ka. Nang matuto, nang makapag-isip-isip. Basta iwasan mo lagi makipag-away, iwasan mo palaging pagalitan siya. Sapagkat kapag ginawa mo yung case part, naniwala ka man o sa hindi, ang lalaki talaga namang mas lalo kang mamahalin. Dahil doon, mas lalo ka niya ipapriority. Ganyan yan eh. Kasi kapag ang lalaki lagi mong inaaway, lagi mong pinapagalitan, lagi kayo nagtatalo, hindi kayo lagi nagkakaintindihan, lagi kayo nagbubungangaan, lagi kayo nagpapalitan ng mga masakit na salita, maniwala ka sa hindi ka inspired, kakalimutan ka niyan. Tatanggalin ka sa isipan niyan o baka naman iiwasan ka niyan. At baka maaari niya pang unahin na ibang bagay lalo ng mga tukso. Diba? Ganyan ang kahinaan ng mga kalakihan. Kapag sila ay talaga namang hindi masaya sa partner nila o talaga namang natotoxican o nai-stress sa partner nila, alam nyo, minsan humihina ang lalaki sa tukso eh. Humihina ang lalaki sa tukso kapag hindi talaga kayo lagi okay. At kapag ganyan ang ugali mo sa kanya, kaya naman kung gusto mo na siya ay makaiwas sa tukso at i-priority ka pa niya at mas lalo ka pa niyang mahalin, hanggat maaari kinspard iwasan mga bagay na yun. Huwag patulan. At hanggat maaari tumahimik ka. Hindi yung nakikipagtalo ka palagi para siya ay makapag-isip-isip pa. Diba? Mas maganda mag-no contact rule ka. O makipaghiwalay ka muna. O layuan mo muna siya. Diba? Para nang sa ganun ay makapag-isip-isip at sa huli ay habulin ka niya. Dahil marirealize niya mga bagay-bagay kaysa naman sa makipagtalo ka, imbis na matuto, imbis na makinig, hindi naman nangyayari. Sa mga sikreto upang i-priority ka ng partner mo lalaki inspired. Talaga naman, hanggat maaari, iwasan mo lagi siyang awayin, bungangaan, o sabihin natin pagalitan. Pangalawang sikreto, mga Spark, para i-priority ka ng lalakis, magpamiss ka, hindi siyang unang mag-message. Yung pangalawa, Spark. Yung pangalawa, layo siya sabi sa inyo, matuto kayo, na magpamiss. Diba? At hintayin siya na, hanggat maaari, hintayin siya na unang laging magparamdam o mag-message. Ang problema sa iba, hindi na nga marunong magpamiss, ikaw pa ang nadalala palagi ng sarili mo. Sobrang pagka-miss mo at lagi mo siya na may miss, nagiging needy ka, lagi ka nagpaparamdam, lagi kang available, nagdadrama ka na, lagi ka nag-update at nagde-demand ka pa. Isipin ng lalaki, baliw na baliw ko sa kanya. Isipin ng lalaki, sobrang mahal mo siya. At doon sa pangalawa, dapat siya, hanggat maaari, siya dapat lagi ang hinahayamang unang magparamdam. Siyempre, hindi sa lahat ng panahon, di habang buhay, pero at least madalas siya ang unang lagi magparamdam. Sapagkat sa pagkakataon na ibig sabihin lang no, naiisip ka niya. Hindi yung laging ikaw ang unang nagpaparamdam. Isipin niya, ganyan ka nakakatindi ang pagmamahal mo sa kanya, lalaki ulo niyan. May spoil dyan. Baka ikaw na lagi ang unang niyang hintayin ang magparamdam sa kanya sapagkat masasanay siya. Pero kung babaguhin mong sitwasyon at siyang sasanain mo na siyang laging unang magparamdam sa iyo, talaga namang matitiis mo ang sarili mo na magpaka-busy muna o ibaling muna ang pansin sa ibang bagay, sigurado kayo sumadang isang lalaki siya talaga ang una makaka-isip na i-message ka. Matuto ka magpamiss. Kailangan yan kayo support, i-master mo yan. Practicein mo yan. Kayo support, paano ba? Kailangan nga kasi meron kang pinagkakabalahan. Kailangan meron kang ibang ginagawa. Kailangan yung pansin mo, yung attention mo, yung oras mo, meron pang ibang pinaglalaanan tulad ng trabaho, negosyo,
pag-self-improve, pag-exercise, pag-gym, o pagpapaganda, o sabihin natin pakipagkaibigan, pag-aayos ng bahay, paglinis ng bahay, at so kung ano pa man dahilan ka-inspire, hindi mo mabusod lahat ng oras o panahon o atensyon mo sa kanya upang ma-miss ka niya, sapagkat kapag ang isang lalaki na may-miss ka, siya talaga ang laging unang magme-message sa'yo, siya lagi ang unang magte-text o magchat-chat o mag-call sa'yo, at dahil lang kay support, mas lalong madadagdagan ang halaga mo o value mo sa kanya, sapagkat palagi ka pumapasok sa utak niya, dahilan kung bakit lagi siya makakaramdam ng pag-ibig sa'yo, at ipapriority ka niya, sapagkat mas lalong tataas ang pagmamahal niya sa'yo, ka-inspire. Pangatlong sikreto para i-priority ka na lalaki, inspire, wag puro tampo, maging maunawain. Yun pangatlo, inspire. Dahil yung mga ng mga pinapapriority na mga kalakihan sa kanilang buhay pagdating sa pag-ibig is yung mga babaeng maunawain. Sapagkat paano ka niya ipapriority kung sobrang matampuhin mo? Imbis na priority ka niyan, talaga namang baka sadyain niya pa na hindi magparamdam sa'yo, hindi ka unahin sapagkat napaka-toxic mo. Alam mo, sa mga toxic na tao, sa isang relasyon, lalaki man babae, sobrang matampuhin. Sapagkat kapag sobrang matampuhin mo, ako, napaka-toyoin mo, napaka-moody, at laging talaga namang ka-inspire nagdadrama. Bagay na ayaw ng mga kalakihan yung sobrang drama. Kaya bas-basin pagiging matampuhin mo, magpaka-matured ka, lawakan mo ang isip mo at maging maunawain ka, habaan mo ang pasensya mo, at matuto kang umintindi sa sitwasyon na sa nangyayari. Ganyan yung ka-inspired. Baka sabihin ng iba ka-inspired, nasa katuwiran naman ako, kaya ako nagtatampo. Sobrang na kasi, hindi siya nagpaparamdam. Hindi niya ako binibigyan masyado ng oras at mas inuuna niya pang ibang bagay. Pag ganyan ka-inspired, tinuruan ko na kayo, diba? Mag-reverse psychology, mag no contact rule, diba? Huwag din magparamdam o patagalan din ng reply para nang sa ganon makita at maramdaman niya rin ang nararamdaman mo at sabihin nating marirealize niya na nagkakamali siya. May mga paraan dyan. Pag gusto, may paraan. At sa lahat ng bagay may formula. Sa lahat ng bagay may solusyon. Walang imposible. Lalo na kung magtitiwala ka sa Panginoong Diyos. At kung malalaman mo talaga namang ka-inspired mga sikreto. Sa mga talaga namang sikreto upang i-priority ka na lalaki, ka-inspired. Ang apat na sikreto ka-inspired upang i-priority ka na lalaki is magpaka-value hanggat kaya. Yung pang-apat ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, talagang ipa-priority ka ng partner mo, boyfriend mo o mister mo. Kapag palagi mong inuuna ang sarili mo at palagi ka nagsa-self-improve. Self-improvement is the best, di ba? Para sa akin, isa yun sa pinaka talagang the best na pwede mong gawin sa buhay mo. Hindi yung puro ka lang trabaho, hindi yung puro ka lang lamon, hindi yung puro ka lang pagpapakyut, hindi lang puro social media, hindi lang puro tambay, hindi lang puro barkada, hindi lang puro gimmick, hindi lang puro pag-ibig, hindi lang puro lande, hindi lang puro labing-labing. Talaga namang ka-inspire. Kapag ka nag-self-improve ka, siguradong maraming magagandang bagay ang darating sa'yo at magre-resulta ng kaligayahan mo. Tulad sa pag-ibig at karelasyon, ang isang lalaki mababalaw sa'yo, papahalagaan ka, malalayo sa tukso. Talaga naman, magiging maligaya siya, magiging maligaya ka. Magiging maayos kayo sapagkat ginagawa mo ang part mo, ang obligasyon mo, ang responsibilidad mo, ang alagaan ang sarili mo. Sa mga dahilan kung bakit nagsasawa ang boyfriend o mister, nanlalamig, nakikipaghiwalay, naghahanap ng iba, sapagkat yung babae, yung partner din niya ginagawa, nagpapakalos siya, nagpapabaya sa sarili. Hindi niya inalagaan ang kanyang sarili. Nakokontento sa kung sino siya. Nakokontento, ang ibig sabihin nakokontento sa itsura niya. Alam niya na nga tumataba siya, alam niya na nga nadodosyang siya. May paraan naman, kaya naman niyang mag-ayos. Kompleto naman ang parte ng katawan niya. Sabihin natin na nandiyan naman may pera naman siya, pampaganda. Diba? Nandiyan ang mga pampaganda sa paligid niya, pero siya na lang ang tamad. Kaya sa lahat ng babae dyan na nanonood sa akin dyan, huwag kang maging tamad sa sarili mo. Sabi ng iba, ka-inspired, talaga naman, may edad na ako. O sabi ng iba, matanda na ako. Sabi ng iba, senior na ako. Nakakatamad na magpaganda. Alam nyo, huwag kayong ganyan. Kahit ano pang edad mo, palagi kang mag-self-improve. Kahit ano pang edad mo, kahit may tanda ka na, kahit marami ka ng anak, o kahit may apo ka na, palagi ka pa rin mag-ayos. Palagi ka pa rin magpaganda. Sapagkat kailangan sa buhay yan, ano gusto mo? Porkit may edad ka na, porkit matanda ka na, hindi ka na mag-aayos. Ano itsura mo niyan? Kung sana kung ikaw na lang tao sa mundo. Ang problema, lumalabas-labas ka din man, di ba? At ang problema, kaya ka nanonood sa akin dahil may partner ka. At kung single ka, di ba, ayaw mo naman magka-partner pa? At kung single ka ngayon, talaga naman ka-inspired. Bakit? Nakikihalamuha ka pa naman sa mga tao, ah.
Kaya lagi kang magayos, ka-inspired, matuto ka sa sarili mo. At lagi kang maging mabango. Lalo pag may partner ka na, ka-inspired, mag-self-improve ka. Isa sa mga sikreto upang maging high value ka. Isa sa mga sikreto upang i-priority ka niya. Sapagkat sa logic na pag-iisip, mas ipa-priority ka ng isang lalaki kapag napakataas ng halaga mo. Diba? Paano ka niya ipa-priority kung napaka-low value mo? Sapagkat yan ang ginagawa mo sa sarili mo. Isa sa mga sikreto upang pahalagaan ka lalo ng lalaki. At i-priority ka niya, unahin ka niya. Palimang sikreto mga ka-inspired upang i-priority ka na lalaki, priority mo rin ang sarili mo. Palimang ka-inspired. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag puro pag-ibig, huwag puro trabaho, huwag puro lalaki, huwag puro lande, huwag puro pakit sa social media, huwag puro kung ano-anong ginagawa mo, i-priority mo rin sarili mo. Diba? Kailangan ganyan. Dapat isipin mo ang kalusugan mo, alagaan mo ang kalusugan mo. Pag self-improve ka, ayusin mo rin ang financial mo. Hindi yung puro asa-asa ka kung kani-kanino. Diba? Priority mo ang sarili mo. At kung sinasaktan ka sa pag-ibig, kung sinasaktan ka, palagi kang pinapaluha, palagi kang sinasaktan, palagi kang sabi nating nagdadalamhati, umiiyak dahil sa mga pinagagawa ng masama o mali sa'yo. Halimbawa, niloloko ka, palagi lang babae, sinasaktan ka physical, hindi nagbabago, lagi nagsisinungaling, minumura ka, lagi nagsasalita ng masakit na salita. Kaya ka hindi masaya, kaya toxic ang pag-iisip mo. Diba? Dapat i-priority mo sarili mo, matuto kang mag-walk away, matuto kang tumalikod, matuto kang makipaghiwalay, matuto kang lumayo, malahimik, magloko, takrul, matuto kang unahin sarili mo. Hindi yung puro lang kamartiran, karupukan ang pinapairal mo. Hindi yung puro, sabihin natin ka-inspired na katangahan ang talaga namang nangingibabaw sa utak mo. Huwag ganyan, ka-inspired sapagkat maikli lang ang buhay. Hindi mo pa sigurado ang kinabukasan. Marupok pa ba? Talaga namang ka-inspired, hindi mo pa sigurado kung hanggang kailan ka lang. Talaga naman uunahin mo pa ba ang katangahan mo? Talaga namang ka-inspired. Mahalin mo ang sarili mo kapag kasobra na ang lalaki sa'yo. Matuto kang lumayo. Kapag talaga namang sabihin natin ka-inspired, lubos-lubos na ang mga sinakripisyo tiniis mo. Nagtiis ka at nagpasensya ng mahabang panahon sa mga pinagagawa niya sa'yo. Eh matuto ka namang piliin mo ang sarili mo. Malay mo sa gagawin mong desisyon yan, makahanap ka pa ng iba na tunay na magmamahal sa'yo. O baka naman sabihin natin ka-inspired, mas maging maligaya ka kung mag-iisa ka muna. Ganyan yan ka-inspired. Hindi yung pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa isang lalaki na hindi naman nagbabago. Hindi yung nagpapakatanga ka sa isang lalaki na hindi naman nagbabago. Nagpapakamartir, nagpapaurupok ka sa isang lalaki na talaga naman puro pangako, hindi naman nagbabago. Puro na lang sabihin ng sorry. Laging humihingi ng tawad sa'yo. Lagi ka naman nagpapakatanga. Bumabalik-balik naman din siya sa dati. Umiiyak ka na naman, nasan ka ngayon? Talaga naman ka-inspired. Huwag kang sabi ng iba ka-inspired, ganyan ang pag-ibig. Mahal ko siya. Hindi ako makikinig sa'yo. Hindi ako makikinig sa inyo. Iniibig ko siya, mahal ko siya. Well, decision mo yan. Sabi ko nga lang, ang buhay, di ba, ay napupuno ng pagpili. Decision, choice mo yan. Ikaw ang mag-decision para sa sarili mo. At least, nandito kami, dito ako, nagpapayo sa'yo. Kung gusto mong maging tanga habang buhay, talaga naman sa katagalan, bibigyan kita ng award. Bibigyan pa kita ng trophy. Ang pinakatangang babae sa mundo, na wala nang ginawa kundi umiyak, magdalamhati, at matoksikan. Dahil ang itsura mo, nangangayayat ka na, o baka man lumalaki ka na dahil sa stress mo sa kanya. May itsura mo, dating ganda-ganda mo, pero ngayon nangyari na, pati ugali mo nagbabago na dahil nahahawa ka na sa kanya. Tignan mo ang buhay mo, diba? Tignan mo ang mga pangarap mo, nakalimutan mo na. Kaya naman kung sobra na, hindi na healthy, hindi na nagiging better pa, umiwas ka muna. Piliin mo ang sarili mo, i-priority mo ang sarili mo, sapagkat kapag ginawa mo yan, makikita niya ang tunay mong halaga. Pag lumayo ka, mamimiss ka niya. Pag nawala ka, may isip niya ang halaga mo. Marirealize niya lahat ng pagkakamali niya. Pero pag lagi kang andyan, na pagpapakamartir ka, kahit lagi na siya naggagawa ng masama sa'yo, nandyan ka pa rin. Paano niya makikita ang halaga mo? Priority mo sarili mo, ka-inspired. Upang sa lalaki, talagang makita ang tunay mong halaga at mahalin ka niya. Makaramdam siya muli ng pag-ibig sa'yo at i-priority ka niya, ka-inspired. Ang sikreto, ka-inspired, upang i-priority ka ng lalaki. So, huwag mo laging ipilit o i-push palagi yung sarili mo. Ipang-anin ka-inspired. Yan ang problema sa karamihan ng babae. Talaga naman ka-inspired, sobra-sobra na ang ginagawa sa'yo. O ramdam mo na nga na hindi ka na ganong kamahal. Nanlalamig na sa'yo, meron na nga iba, pinagpalit ka na, niwalayan ka na, ginose ka na, nilalayong ka na, niparaan ka na lang, naman, ginagamit ka na lang, talaga na kung namang dahilan, na alam mo namang ginaganyang-ganyang ka na lang, na hindi na tunay, na ikaw na lang nagtitis, nagbibigay. Ikaw
ikaw na lang nagsasakripisyo, ikaw na lang lahat kay inspired, pero pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo sapagkat anong dahilan mo, mahal mo siya. Oo, nandun tayo, mahal mo siya. Lahat naman tayo nagmamahal pero hindi lahat ng tulad mo nagpapakatanga. Talaga mang gamitin mo ang puso mo, gagamitin mo palagi ang puso mo, ganyan ka, sigurado ka na dyan, hindi mo gagamitin ang utak mo. Pues, kay inspired, sinasabi ko sa'yo, gamitin mo ang utak mo, huwag laging puso. Gamitin mo ang isip mo, huwag kang laging puro damdamin. Talaga mang gamitin mo kay inspired lagi ang ang kakayahan mo mag-isip, hindi lang yung kakayahan mong umibig, di ba? Laging sabi ng iba, laging lumalamang yung puso ko eh. Laging lumalamang yung damdamin ko. Marupok talaga ako, aminado ako, inspired, marupok ako. Baka sabi ng iba, ganun, marupok daw siya. Kaya nga inspired eh. Kaya nga, di ba? Mag-practice ka. Kaya nga, di ba, tinuturuan kita? Kaya nga, di ba, piliin mo ang sarili mo, lumapit ka sa Diyos. Kaya nga, di ba, mag-self-improve ka para magkaroon ka ng kumpiyansa. Magkaroon ka ng tapang na umiwas din sapagkat may value ka na. Alam nyo sa mga pinakadahilan ko bakit ginagawa ko ito na sinasabi ko sa inyo na mag self-improve ka sapagkat madadagdagan ang kumpiyansa mo, madadagdagan ka inspired ang value mo, madadagdagan ka inspired ang kakayahan mo, ang lakas ng loob mo, ang katapangan mo na lumayo kapag sobra na siya. Dahil kapag low value ka, talaga namang magpapaapi ka sapagkat ikaw mismo mababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero kung tataas ang tingin mo sa sarili mo, dahil magpapaka-high value ka, dahil mag-self-improve ka, dahil uunahin mo sarili mo, makakaya mo na umiwas, mag-walk away, mag no contact rule, makakaya mo na makipaghiwalay, natapusin ang lahat ng ginagawa niya sa'yo sapagkat may value ka na. Yun ang isang mga dahilan kung bakit gusto ko mag-self-improve kayo para magkaroon kayo ng kumpiyansang lumayo at manindigan sapagkat alam mo, ngayon, nakikita mo na ang totoo na worth it ka pala. Deserve mo palang maging masaya sapagkat may value ka. Kailangan mong unahin ang sarili mo. Kailangan mo mag-self-improve sa lahat ng panahon upang hindi mo tingnan mababa ang sarili mo at di ka magtiis sa kakapirasong pag-ibig na binibigay niya sa iyo, magtiyaga sa bagay na yan sapagkat ka-inspired, deserve mong maging maligaya sa piling ng isang taong tunay na magmamahal sa iyo. At kung siya yun, dapat niya muna makita ang tunay mong halaga. Mag-self-improve, lumayo ka, mag-no-contact ka. Kaya mo yan ka-inspired. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa isang tao talaga namang hindi naman nakikita ang halaga mo. At makikita niya lang ang tunay mong halaga kapag nakita mo na ang halaga sa sarili mo. Priority mong sarili mo, diba? Huwag kang makulit, huwag kang needy, huwag kang sabihin natin maghabol, huwag kang habol ng habol, diba? Huwag mong pakitang lagi kang baliw sa kanya para bumaba ng pride niya sa'yo at i-priority ka niya na ka-inspired. Inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog dito. Kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, click nyo na po yung subscribe sa baba at click nyo rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago pong i-upload na video sa YouTube channel ko. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, humingi ng payo tungkol sa inyong problema sa pag-ibig o karelasyon, pakimessage na po sa akin Facebook, yung profile picture ko at pakichat ako. Ako po mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, mag-ingat po kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired!